Nag-iisip ako ng pwede kong ma-share na recipe this week and naalala ko may mga nag-comment sa Facebook and on TikTok na mag-share nga ako ng egg pie recipe. And since hindi pa ako nakakagawa ng egg pie and ang natikman ko pa lang is yung Goldilocks and naalala ko kagabi, natikman ko na rin pala yung Sarah's Bakehouse. Hindi kasi ako familiar kung ano talaga yung lasa ng egg pie. Kung lasang itlog ba talaga siya or based sa recipe kasi para lang siyang leche flan na may whisked egg white. So, parang mas light, airy, and fluffy yung texture niya compare sa leche flan. So, yung iba, sabi, is parang leche flan lang siya na may crust. So, yan, i-rate natin to. Meron tayong 5 categories, i-rate natin based on the crust, texture, sweetness, value for money, and overall taste. Ayan, i-rate natin yung pinakamura sa pinakamahal na egg pie na nabili ko. Sisimulan natin sa Goldilocks, Balay Pandesal, Sarah's Bakehouse, sa Bells, and then yung George and Onis. Lahat to sa SM North EDSA. So yung prices nila, for Goldilocks, it's 55 pesos. Balay Pandesal is 75 pesos. Sarah's Bakehouse is 84 pesos. Tapos sa Sabel is 120. Pero dalawang slices siya. Parang buy one, take one. And then yung George and Onis is tumataginting na 205 pesos. So, dito ako medyo mataas yung expectation since mahal siya. So, tatry natin, i-rate natin siya. Simulan na natin sa Goldilocks. Actually, yung last time na nakatikim ako ng egg pie, parang matagal na. Wala pang pandemic yun. So, try natin kung ano na nga ba ang lasa ng egg pie ng Goldilocks. Eto siya, guys. Actually, para siyang leche flan nga, no? Yung crust niya, brown. Sa mga pie, hindi ako mahilig sa crust. So, pag nakain ko yung pinaka-feeling niya, usually eto, natitira na yan. Hindi ko kinakain. Even yung mga Jamaican patties or mga empanada, hindi ko kinakain yung gilid. Minsan lang kapag gutom na gutom talaga. Pero, usually, tinitira ko siya. So, first bite natin for Goldilocks. Nandun yung egg taste, pero hindi malansa. Yung sweetness niya, sakto lang naman, hindi siya matamis, hindi rin matabang. Nasa gitna lang siya. Yung texture niya, medyo malambot sa gelatin, pero ganun yung nafe-feel ko. Ang pinakamataas na i-rate natin or ibibigay natin sa sweetness is 5 being the not too sweet. Next natin is Balay Pandesal. Ito is mini egg pie. Yung crust naman niya, hindi crispy yung crust. Parang feeling ko para din siyang sa Goldilocks yung texture. Parang slightly underbaked yung crust niya. Halos wala siyang eggy taste, which is I think good. Natitikman ko yung vanilla. Ito kasi may eggy taste eh. Ito wala. Mas vanilla siya. Pero yung texture niya, kung ito parang may gelatin, na medyo malambot, ito mas malambot na gelatin yung texture niya. So dito tayo kay Sarah's, ito na. Marami sa comment ang nagsasabi na the best ang Sarah's. Well, this is just based on my preference. Natikman ko na kasi siya. So try natin kung ganun pa rin yung ko. Magiging rating ko dito sa Sarah's Bakehouse egg pie. Ay, actually mabigat siya. Yung crust niya ganun din. Parang sagi na siya. Same sa Balay Pandesal. And dito parang raw yung niya, oh. Dito sa edge, may pagka-brown. Pero pagdating dito sa center, parang hilaw yung yung crust, oh. Ito mas milky siya, creamy. Pero natatamisin ako ng konti. Hindi ko nalalasahan yung pagka-egg niya. 2 more egg pies. Dito tayo sa Sabel. Si Sabel ay 2 slices ng egg pie for 120 pesos. Yung Sabel, makinis siya o para siyang leche flan. Yung crust niya, ito. At least ito medyo luto yung crust niya. Mas ma-leche flan yung lasa nito. Binaba ko agad. So, dito na tayo.
Eto na si Georgian Onis for 205 pesos. Actually, maganda yung itsura ng crust niya. Oh. Ang laki ng crust. Very rustic siya. Ito parang ano din. Parang leche flan yung texture niya. Maganda yung crust niya. Ha? Let's go. Ninanamnam ko ang mahal niya. Yung crust niya, hindi lang siya plain flour. Meron siyang texture eh. Meron siyang nuts. May pagka-leche flan din yung texture. It's creamy. Okay yung sweetness, hindi matamis. Actually, masarap siya. So, i-rank natin from the lowest na nabigay ko is yung sa Bell. Nabigay ko is an average of 3.5. Next natin, we have a tie between Goldilocks and ano ba yung pang-apat? Balay. Goldilocks and Balay. Pandesal. Nabigyan ko siya ng 3.8. And then for Sarah's Bakehouse, 3.9. For Georgian Onis, nabigyan ko siya ng 4.7. Ang taas ng binigay ko So worth it naman siya for 205 pesos. Congratulations to Georgian Onis. Dahil ito yung pinaka-nagustuhan ko. Di siya matamis. Makapal siya. Actually, mabigat. Worth it naman siya sa 205 pesos. Masarap siya. Di siya matamis. Ito baka magalit yung mga may gusto sa Sarah's. Tikman natin ulit. Dito kasi sa Sarah's Bakehouse, mas nalalasahan ko yung condensed milk niya. Yung kaya medyo matamis for me. Pero dito sa Georgian Onis, wala talaga. Kaya nagustuhan ko siya. So yun lang ang ating video for today. So next video natin, itatry natin na gumawa naman ng version natin ng egg pie. Hindi naman sa gagayahin natin itong mga tinikman natin. Gusto ko lang magkaroon ng idea kung paano ba talaga yung lasa, yung texture ng isang egg pie. Yung kanyang crust, yung kanyang custard. So, para lang siyang leche flan. So, try natin, gawa tayo ng version natin. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching and have a great day. See you next time. Bye-bye.